Happy Canada Day sa lahat ng mga Filipino-Canadian at sa lahat ng Canadian sa buong mundo. Ito po ang punto ni Abe ngayong Canada Day. Mga Abe, may tatlong klaseng Filipino tuwing Canada Day. Ang una, ang mga Filipino-Canadian citizen. Ang pangalawa, ang mga permanent residents o PR. At ang pangatlo, ang mga temporary foreign workers. Pare-pareho silang nanonood ng fireworks tuwing Canada Day. Ang pinagkakaiba lang nila mga Abe, iba't iba ang mga nasa isip nila habang sumasabog ang ilaw sa himpapawid. Ang mga Filipino-Canadian citizen nakasuot ng putit pula. May maliit na bandila sa pisngi, kumakanta ng O Canada na parang alam na nila ang lyrics ng matagal na. Kahit nung unang taon, ang alam lang niya ay O Canada. Ngayon, kabisado na kahit ang French version. Kasama na rin dyan ang citizenship test. Samantalang ang mga temporary foreign workers naman, nakasuot din ng pula. Hindi dahil Canada Day ngayon dahil yun ang uniforme sa kanilang trabaho. Duty pa mamayang alas 7. Ang fireworks niya ay overtime pay. May nagsasabing Happy Canada Day. Ang sagot niya, Happy basta approval leave. May kakaibang mahika ang bansang ito. Dito ang dating engineer ay cashier. Ang dating supervisor, food delivery. Mga Abe, hindi ito downgrade. Ito ang tinatawag na immigration gym. Lahat nagsisimula ulit. Lahat nagbubuhat ng kanya-kanyang ego. May mga Filipino-Canadian citizen na nagsasabing, masaya rito mga Abe, libre ang healthcare. Ito naman ang sagot ng mga temporary foreign workers. Oo nga, pero ang problema, wala akong oras magkasakit. Sabay, tahimik ang lahat. Kasi minsan mga Abe, ang punchline ay nasa katotohanan. Pero may isa pa akong paboritong Pilipino mga Abe. Ang pangalan niya, Pino. Hindi siya immigration status, kundi siya ay status ng mga social media kagaya ng Facebook, YouTube at TikTok. At kadalasan, meron siyang mga caption na ganito, mindset lang, diskarte lang, at sipag lang. Pero sa totoo lang mga Abe, ang kanyang puhunan ay ang comment section. Lahat ng issue, meron siyang opinion. Lahat ng video, meron siyang analysis. At itong paborito ko mga Abe, lahat ng gobyerno, meron siyang sermon. Lahat ng success ng iba, meron siyang kasunod na isang malaking pero. Siya yung taong kahit hindi pa tapos ang balita, tapos na ang hatol. Kung libre ang healthcare sa Canada mga Abe, libre din ang unsolicited advice ni Pino. Sa Canada Day mga Abe, makikita natin silang lahat. May mga Filipino-Canadian citizen na nagpapasalamat sa bansang ito. Ang mga temporary foreign workers naman ay nagpapasalamat sa Canada sa pagbibigay sa kanila ng pagkakataon. At may Pino naman nagpapasalamat kapag may libreng pagkain sa community, may star sa comment section, may mga gift sa kanyang live stream, at may palipad kapag siya ay nasa content. Pero mga Abe, ang totoo, pare-pareho lang tayong Pilipino. Ang pagkakaiba lang natin mga Abe, iba-iba ang ating pinipilahan. Isa nasa passport office, ang isa nasa immigration portal, at ang isa naman nasa comment section. At habang umaakyat ang huling fireworks sa kalangitan, may isang bagay na pare-pareho lang nating hinihiling. Hindi ang malaking bahay, hindi ang bagong sasakyan, hindi ang mas makapal na wallet, kundi isang simpleng pangarap na balang araw, ang Canada ay hindi lang isang bansa bilang pinagtatrabahuhan, kung hindi bansang matatawag nating tahanan. Saan man tayo sa tatlong sinabi ko, ito po ang ating tatandaan. Mas madaling magpalit ng immigration status mga Abe, pero mas mahirap magpalit ng ugali. Kaya mga Abe, bago natin ipagdiwang ang pagiging Canadian, huwag muna nating kakalimutan ang pagiging isang mabuting Filipino. Ito po ang punto ni Abe, at ako po ang inyong lingkod, Kuya JDL.